I am happy to announce that for the first time in the history of Pasig City, this year 2024, we now have more regular employees than contractual employees, casual and job order combined. Kung tutusin, yung ipapagawa po natin na bagong City Hall, walang maapektuhan na program, project, activity of the city. Walang budget category na bababa yung pondo kahit ₱1, lahat pataas. Pero makapagpapagawa tayo ng state-of-the-art City Hall that will be good for 100 years. Para tayong nakapagpagawa ng City Hall na libre. Yun yung totoo doon. Kaya, gawan nila ako ng kwento, subukan nila kung may maniwala sa kanila, tayo sa Pasig. Ito na po, nagbubunga na yung mga pinaghihirapan nating pagbabago. Ito na po yun, mga kababayan. Natin to lahat eh. Atin po ito. Pag may accomplishment ako, accomplishment nyo rin yun. Ano ba talaga yung mga ugat ng mga problema natin? Hindi yung magpapatayo lang tayo na magpapatayo, tapos yung mga naikinabang kung sino lang yung malapit sa kusina. Alam mo na po kung sino-sino yung mga yun. Hindi na tayo papayag sa ganung klaseng sistema. Sa ating mahal na Congressman Roman, sabi niya nga po kanina sa ibang lungsod ay hindi naman po talaga kasama o nagsasalita ang isang congressman. Pero alam po ninyo, yung mga nagagawa natin sa ating lokal na pamahalaan sa ngayon, sa akin po bilang isang alkalde, alam po natin, may pagkakaiba o pagkakaiwalay ang trabaho ng isang congressman sa lehislatura at sa lokal na pamahalaan. Pero ang totoo po niyan, yung mga nagagawa natin ngayon ay hindi naging posible kung hindi po dahil sa ating congressman. Kaya Kong Roman, maraming salamat. At kailangan ko lang din banggitin, hindi po ako mahilig mambola, pero sa totoo po, lagi niya pong sinasabi, nakaka-proud maging isang Pasigueño dahil sa mga nangyayari sa ating lungsod. Pero kahit sinong makausap ko, kahit yung mga staff sa Kongreso, kahit nga sa Senado, pag nakakausap ko po mga staff doon at iba pong mga mababatas doon, lagi po nilang sinasabi na bilib po sila sa ating congressman. At ang ating congressman dito, swerte po tayo dahil isa sa pinakamasipag at produktibo na congressman sa buong Pilipinas. Siyempre tayo rin po ay nagpapasalamat sa ating Sangguniang Panlungsod. Salamat po sa pag-imbita at sa pag-welcome sa akin at sa inyong regular session. Hindi ko na po kayo isa-isahin na. Pero siyempre, kailangan po natin banggitin ang isa sa naging susi sa pagtaas ng antas ng ating Sangguniang Panlungsod. Nakita po natin itong nakaraang 2 taon ay tunay na nag-level up ang ating Sangguniang Panlungsod. Siyempre, kasama po ang mga konsyal natin, pero ito po ay nangyari sa pangunguna ng ating napakahusay na Vice Mayor Dodot Jaworski. At dahil po dyan, nais ko po kayong pasalamatan sa pagpunta sa birthday celebration ng ating Vice Mayor. Happy birthday, Vice! Sa ating mga barangay officials, dito po, halos lahat ng ating mga kapitan, nakikita ko po yung mga ibang kagawad nandirito sa paunan ng ating Capconsi Ambo Alba. Maraming salamat po. Ang mga SK natin, marami rin po sa mga SK natin ay kasama natin sa paunan naman ni Councilor SK Fedpres and SK Chairwoman Casey Costillas. And ang pag-asa ng ating lungsod at sila po ang pagdating sa susunod na kabanata ng ating lungsod, makikita po natin na sila po talaga ang mag-step up at magtutuloy ng mga nasimulan po nating pagbabago sa ating lungsod.
sa mga representante ng ating nasyonal na pamahalaan, national government agencies, huwag na po kayo magtampok, hindi ko na po kayo isa-isahin. Ma'am Vita, dahil siyempre ayaw naman po natin masyado ng mahaba. At sino pa po ba? Mga civil society organizations natin, nakatuwang natin sa magandang serbisyo sa ating lungsod. CDC representatives, nasan po yung sa CDC natin, mga CSOs natin. Ayun, very proud and very active ng mga membro ng ating vibrant civil society dito sa lungsod ng Pasig. Hindi ko na isa-isay ng lahat ng mga local special bodies, mga representatives po mula sa religious sector, mula sa academe, sa iba't ibang partner NGOs po natin, sa mga kapamilya, kamag-anak po ng mga opisyalis natin, at marami pa pong iba. Muli po, hindi ko na isa-isahin dahil alam niyo po, tuwing magkakaroon po tayo ng State of the City address taon-taon, mga 2 to 3 days before, namumroblema po ako. Iniisip ko, paano ko kaya paiiksiin ang aking talumpati? Kasi sa dami po ng ginagawa natin sa araw-araw, at dahil once a year lang naman po ito. Sa totoo, yung hinahanda po ng aking staff, ito po, 35 pages po ito. Malaki naman po yung font. Kaya hindi naman po ito tatagal ng isang oras. Ano? Sabi ko nga, kung Vice, bigyan ko ng challenge yung sarili ko. Kasi alam ko naman, di naman kayo aalis kahit 4 na oras po ako magsalita dito. Pero ibigyan ko na lang po sarili ko ng 45 minutes. At pag hindi po ako umabot ng ibig sabihin, pag less than 45 minutes po ang aking State of the City address, ililibre po ako ni Vice Mayor ng dinner mamaya. Okay lang po, Vice. Binabati ko rin po ang huli na pong pagbati. Binabati ko po ang may control ng PowerPoint presentation ko. Good luck sa'yo. Sana masundan niyo po ang aking mga sasabihin dahil may mga ibang part po, may mga ibang part po dito sa State of the City address natin na exciting. Ngayon ng mga ibang nabanggit na rin ni Vice, talagang exciting. May mga ibang parte po ng aking talumpati na maaaring hindi ganun ka-exciting. Importante din. Magkasing importante din. Pero baka hindi yung tipong, uy, grabe, meron tayong bagong database. Di ba? Hindi naman ganun sa lahat ng pagkakataon ay exciting o ang ating ginagawa. Pero lahat po ito ay importante. Tandaan po natin, kung matatandaan po natin nung nagsimula po tayo noong 2019, sabi natin, siseryosohin natin yung pagpapakilala ng totoo at makabuluhang pagbabago sa ating lungsod. Hindi po superficial ang gusto nating gawin. Hindi po pagpapapogi lamang, hindi mababaw lamang, kundi tunay, kundi makabuluhan na pagbabago, tunay na paglaban sa korupsyon, tunay na magpapakilala ng mga institusyon para sa mabuting pamahalaan, tunay na pagtataguyod ng transparent na pamamahala, tunay na pagpapakilala at pagtataguyod ng pananagutan at pakikilahok ng pananagutan ng ating pamahalaan at pakikilahok ng taong bayan sa ating pamahalaan. Kaya yung sinabi po natin, kung matatandaan pa po natin, alam ko, ang bilis-bilis po ng panahon. Di ako makapaniwala na halos 6 years na pala, 5.5 years na rin pala po akong naging mayor ng ating lungsod. Pero kung magbabalik tanaw po tayo, at napaka-importante na hindi natin kinakalimutan kung saan tayo nanggaling. Napaka-importante na nagbabalik tanaw tayo once in a while. Kung matatandaan po natin, noong una po nating sinimulan po ang mga bagay na ito, ang sabi natin, first phase ng pagbabago. Ano yung first phase ng pagbabago? Institution building, introducing change. Bawas muna tayo sa infrastructure hanggang hindi pa tayo ganun kakampante. Ngayon naman, nagsimula tayo noong 2022 kasama na ni Vice at ng mga bagong konsyal natin, yung pangalawang phase, pangalawang yugto ng pagbabago sa ating lungsod. Sabi nga nila, ito na po, yung exciting part, nagsisimula na po.
Hindi pa rin madali. Hindi pa rin smooth sailing. It will never be easy. It will never be smooth sailing. The quest for good governance will always be difficult. Pero napakarami na po nating napagtatagumpayan dito sa ating mahal na lungsod. Simulan po natin ang ating pag-ulat sa kalusugang pangkalahatan tungo sa universal healthcare sa ating lungsod. Para po sa kaalaman ng lahat, kabisado naman po ito, lalo ng mga dito po, mga City Health Department natin, ang ating mga staff ng ospital, ng center, Pasig City in May 2024. This year lamang po, tayo po ay kinilala na rin ng Department of Health bilang isa sa LGU na implementation site for universal healthcare. Hindi po tayo kasama. Bakit po importante ito? Dahil hindi po tayo kasama dun sa mga unang napili. Nung naipasa po yung Universal Health Law, hindi po kasama yung Pasig. Sa Metro Manila, dalawa lang po sila nung panahon na yon, kundi tatlo. Pagkakatanda ko po, dalawa lang po yun. Pero kahit na nung May 2024 pa lang po tayo nasama formally bilang isang integration site para sa universal healthcare. Kung matitingnan po ninyo ang grado natin, kung matitingnan niyo po ang iba't ibang criteria tungo sa universal healthcare, makikita niyo po na isa po tayo sa nangunguna sa buong Pilipinas. Yung mga numbers, yung mga detalye, hindi ko na po babanggitin. Mababasa nyo naman po at ang gagawin na lang po namin ng team kasama ng PIO sa susunod na mga araw, yung mga detalye, ipopost na lang po natin para ma-abbreviate po ang ating talumpati. Kasama po sa ginagawa natin dito, alam ko nabanggit ko na rin po ito, hindi lang naman ito accomplishment for 2023 or 2024. Pero alam niyo po mga kaibigan, siguro isang pagkakamali ko bilang mayor, minsan hindi ko masyadong na-share sa inyo yung mga accomplishment natin. Hindi tayo masyadong sanay sa pagkuha ng credit. Diba? May pros and cons naman yun, pero paminsan hindi nalalaman ng tao, ano ba yung nagawa na natin? Alam niyo sa ating mga ospital, very challenging. Ang ospital po, kahit saang LGU kayo magtanong, probinsya, munisipyo, syudad, ospital po, sa lahat ng departamento, ospital ang pinakamahirap i-manage. Kahit sinong gobernador, mayor, tanungin po ninyo. Pero dito po sa Pasig, inaayos po natin, napakahusay ng mga staff natin sa ating ospital. At kung may challenge man, makikita po natin na ito, di naman po dahil nandito rin po sila. Pero masasabi po natin, isa sa, yung dalawang ospital natin, banggitin na natin pareho, ay isa sa best, o dalawa, sa best performing na locally run hospitals sa ating bansa. At isang halimbawa po, yung sinasabi at pinagmamalaki po natin ngayon na no balance billing sa ating mga ospital. Minsan, bilang mga Pasigenyo, ika nga, sometimes we take things for granted. Pag pumunta po tayo sa ospital natin at nasa ward tayo, pag madi-discharge na po tayo bilang mga Pasigenyo, no balance billing po ang ina-apply natin. Walang binabayaran ang mga kapwa natin Pasigenyo pag galing sila sa ward ng ating isabihin, zero yung bill nila. Opo, requirement po yung PhilHealth. Totoo naman po yan. Pero sa totoo, mas malaki yung subsidy mula sa lokal na pamahalaan. Kaya po natin na ipapatupad ang no balance billing po natin. At syempre yung sistema ng ating ospital. Hinahanap ko po yung exact sa PCCH, ang local subsidy po natin. Bukod pa sa MAIP, bukod pa sa tulong ng nasyonal na pamahalaan sa PCCH, more than 35,000 patients, 142 million pesos po ang nilaan natin para sa tulong sa mga nangangailangan nating pasyente. Sa PCEGH, mas marami po, syempre, noong 2024, so far, 24,000 patients, 111 million in subsidies, hindi pa po tapos ang taon. Yung pangalawang ospital naman po natin, alam po natin yung Child's Hope
nabanggit din po ni Vice Mayor kanina, masaya po tayong iulat na nagsisimula na po ang construction na hindi ma-hinder ang operations. Tuloy-tuloy po ang operations. Nagsimula na po ang construction para po ito ay ma-convert bilang pangalawang general hospital ng ating lungsod. Alinsunod sa mga nakita nating pangangailangan. Ito po ay pinag-aralan po natin kasama ng committee natin, kasama si Councilor Eric, at nakita po natin yung mga pagkukulang natin, marami po at ma-enhance natin yung mga serbisyo, madadagdagan natin ang serbisyo na napaprovide sa ating mga ospital at may mas malapit dito sa District 1. At ito po, isa sa susi, yung pag-convert natin na walang maapektuhan. Yung mga current services, tuloy pa rin, pero makakapagdagdag po tayo ng serbisyo sa pamamagitan ng Pasig Hope General Hospital. Ang ating mga health center, inaayos rin po natin. Sa lahat po ng mga babanggitin ko, makikita po natin ang tema. Pag-aayos muna ng sistema, institution building, phase 2, dyan po yung mga infrastructure work na nakikita naman po natin kung nag-iikot po tayo sa Pasig na marami na po ay nag-uumpisa. Hindi yun yung prioridad, pero makikita natin, marami na rin po ito. Sa mga health centers natin, salamat sa ating City Health Department, out of 42, 30 ay accredited na po bilang primary care facility ng Department of Health. Salamat sa ordinansa po na naipasa ng ating Sangguniang Panlungsod. Tayo ang pangalawa sa NCR na may pinakamaraming primary care facilities na lisensyado ng Department of Health. Inilunsad na rin po natin ang inaabangan ng marami sa ating mga kababayan, lalo na senior citizens, na house-to-house delivery of maintenance medicines. Ang importante po dito, sa totoo lang po, ay hindi yung maintenance medicine mismo, kundi po yung mga PHA natin at yung mga medical staff po natin sa center ay mag-iikot at titingnan, mas mamamonitor po natin ang kalagayan at na estado ng kalusugan ng ating mga mamamayan, lalo na senior citizens po natin. Alam nyo, yung mga gamot po natin, andyan naman si Doc P, yung sa totoo lang po, hindi naman po volume yung nagiging challenge natin. Dahil kahit tingnan nyo po, yung depot natin, tingnan natin yung mga ino-order natin, ng mga maintenance medicine. Ito siguro isa sa issue na sinusubukan gamitin ng mga hindi talaga nakakaintindi kung ano ba yung nangyayari. Kasi sa totoo, meron tayo mga health center na sobra-sobra yung ibang mga gamot na nagtatawag na po sila ng pasyente para sabihin na, uy, may gamot pa tayo para sa high blood, may pa tayo, punta na kayo dito para kunin nyo. Pag nagbabahay-bahay po sila, meron tayo mga, sa maniwala kayo, sa hindi, meron tayo mga health center na ganun po ang nangyayari. Pero, sabi ko nga, alam naman natin, hindi tayo perpekto, may mga ini-improve pa po tayo. Ang talagang kailangan po natin i-improve pagdating sa gamot sa health center ay yung scheduling at yung delivery po natin sa health centers. Delivery papunta sa depot at mula po sa depot papunta sa health centers natin. Yan po talaga yung kailangan natin i-work on. Hindi volume ang problema natin kasi sapat, sobra pa nga yung volume natin. Kailangan lang maayos natin yung sistema, ma-improve natin yung sistema para sa delivery. Again, papuntang depot at papuntang health center at kung paano yung sistema din ng distribution. Kaya ito pong house-to-house na nasimulan na sa Barangay Malinaw, pati sa Barangay Santa Lucia, ay sinubukan natin. Isa muna sa District 1, District 2. Pero sa totoo, ginagawa na rin ito ng mga ibang health center sa ibang barangay. Hindi pa lang formal o opisyal. Makakatulong po talaga yung gagawin natin. At siyempre, hindi naman tayo basta magdadagdag utos lang sa ating mga PHA, ang Pasig Health Aid, na sila po yung mga city-paid na barangay health workers. Pa ibang lugar, BHW po ang tawag nila. Tayo po ay may PHA. Kung pwede pong ihabang ni Doc P ng konti, alam niyo po ba ng mga health worker natin na city-paid ay among the highest paid in the entire country. Inaalagaan po natin sila dahil
dadagdagan din natin ang trabaho nila. Yung pag-house to house, ng pag-check up, pag-BBP sa mga senior citizen natin. Sa ngayon, medyo kulang pa tayo ng PHA. Alam naman to ng mga kapitan natin. Meron din naman silang sarili. Minsan, doon din nagkakalituhan, kung ano ba yung staffing natin. Pero sa ngayon, humigit kumulang, may 400 PHA po tayo. More or less 400 po. Ang target po natin, 1:1,000. Within the next 2 years, magiging 800 ang PHA sa lungsod ng Pasig. Marami pa po ito. Pati yung mga improvements natin sa PCGH, yung expansion ng ER, nagsimula na po, Dr. Castro. Nakita ko yung picture kanina, hindi ko pa nabisita, pero nakita ko yung picture. May inaano na po sila, nagsimula na yung construction sa expansion ng ER natin sa PCGH. Yung cath lab po natin, yung cardiac cath lab ba tawag doon, ay may notice to proceed na rin. So by early next year, hopefully, ay tapos na po yan. Malayo pa. Gayon pa man, umuusad at ang maganda po rito ay kinikilala na rin po tayo. Hindi natin to ginagawa para sa pagkilala, pero ito po siguro konting validation. Yung pagkilala sa atin ng World Health Organization, yung pagkamit natin para sa nutrition naman, nabanggit ni Kong kung gaano ka-importante yung Green Banner, Seal of Compliance, na matagal na rin natin asam-asam, na talagang proud na proud po tayo kina Ma'am Jen at ng mga nutrition staff natin dahil napakasipag, nag-iikot sa buong lungsod Pasig at pinalalakas pa ang nutrition program natin na isa sa prioridad po natin moving forward. Yung first 1,000 days po ito. Di ko na po babanggitin yung Galing Poke Award ni Doc Neri. Ito po importante rin. Ang lungsod ng Pasig po ang naging pinakaunang konsulta provider sa buong Metro Manila. Malaking tulong po ito sa ating mga bubisita sa health center at siyempre may mga efforts tayo gaya noong sa prevention. Alam naman natin tungo sa universal healthcare, di pwedeng gastos lang ng gastos. Kailangan prevention, primary care. Yung electronic health records natin, nasimulan na rin po natin. Malaking bagay po ito at marami pa pong iba. Ano ba nangyayari sa boses natin, Attorney Jeron? Naawa ako sa'yo. Di naman ako, ikaw yung nagyoyosi, ba't ako yung may gantong boses? Joke lang. Joke lang. Pabahay para sa mapanlahok at maunlad na mamamayan. Ganun pa rin po yung framework natin. Phase 1, Phase 2. Phase 1, walang infrastructure projects. Dahil mas importante po na tingnan at ayusin kung ano ba talaga yung mga ugat ng mga problema natin. Hindi yung magpapatayo lang tayo na magpapatayo, tapos yung mga naikinabang kung sino lang yung malapit sa kusina. Alam naman po natin, nabanggit ko na rin po ilang beses na may mga benepisyaryo tayo in the past, socialized housing project, yung mga benepisyaryo, alam nyo na po kung sino-sino yung mga yun. Hindi na tayo papayag sa ganung klaseng sistema. Inayos po muna natin yung sistema, yung housing code po natin, nag-land acquisition tayo. Alam niyo po kung gaano kalaki na po yung na-land banking natin para sa mga programa natin. More than 12 hectares na po. At dito lang sa lungsod ng Pasig, kundi kalapit lang po ng Pasig ang mga na-land banking po natin. Hindi po biro yung ginawa ni Attorney Malu at ng ating nina Sir Rick sa pag-land banking. Katakot-takot na paghahanap, investigasyon, negosasyon, lahat po ginawa natin para makuha ang mga lupa na ito at lahat sa maayos na presyo, kundi mas mura pa karamihan sa market price. At syempre nandyan po yung mga problema na napakatagal na, pero napakasaya ko po dahil sa panahon natin na isaayos po. Nandyan po yung ISMAR na 4 na dekada po nila naging problema. Nandyan po yung sa Land for the Landless sa Palateo na ganun din po, mahigit 4 na dekada rin po ang problema. Yung sa Malasaga, yung sa tayo naman na 5 dekada naging problema. At marami pa pong iba. 4 decades, 5 decades na problema ng ating lungsod. Masayang-masaya po ako
na ako po ay nandirito sa panahon na naayos po ang mga issue, ang mga problema na iyon. Sa mga tumulong, alam nyo na po kung sino kayo. Pati sa mga HOA, sa mga grupo, sa mga legal team natin na tumulong, sa puso lalo na. At ngayon naman po, sabi nga, ito na yung exciting part. Kung may mga naayos na tayong problema, ito naman po, sa second phase po natin, prioritization pa rin po ang gagawin natin. Hindi po bara-bara ang pagpapatayo ang gagawin natin. Mauuna na po yung para sa mga relocatees sa Tawiran, sa Barangay Santolan, dahil may mga matatamaan po ng revetment wall na malaking tulong din po ito sa flood control po natin sa Barangay Santolan. Ito po ay by this month, Sir Rick, dapat by this month, nagsisimula na po ang construction dahil may notice to proceed na po ito. Susunod po dyan yung originally People's Plan, pero alam naman natin kung gaano kahirap yung People's Plan at nagpapasalamat po ako sa HOA, sa mga taga-West Bank ng ating floodway dahil pumayag po sila na wag na siya i-People's Plan kundi saluhin na ng pamahalaan. Una po na i-usufruct na natin yung lupa in their favor, pero dahil talagang mahirap ang People's Plan, sasaluhin na po natin at ongoing po yung negotiations at hopefully by the end of the year, nagtatayo na rin po tayo sa daang bangka for the benefit of those from the Rosario West Bank. Ang maganda po dito sa ginagawa natin, kahit sabihin natin, hindi ganun kabilis yung pagpapatayo. Muli po, tiningnan natin kung ano ang ugat. Hindi tayo magre-relocate lang na itatapon yung tao sa malayo, tapos pagkatapos ng 2 taon ay babalik lang po sila dito. Inaayos po natin, sustainable, long-term, pangmatagalan na solusyon ang ginagawa po natin dito. Ang dalawa pang susunod, na yung pinakamahirap na part sa totoo ay hindi yung pagpapatayo, hindi yung clearing, kundi yung pag-acquire mismo ng lupa. Dahil itong dalawang to, dekada rin naging problema. Sa tulong ni na Karik, mga kasama natin sa puso, na-acquire na po ng lokal na pamahalaan ang dalawa sa lugar kung saan masasabi natin marami tayong mga kababayan na nahihirapan sa buhay. Ito po, again, nabili na po halos lahat, halos buo na pong property ay nabili na ng lokal na pamahalaan. Una po sa Vicper, sa Barangay Malinaw, kung saan may na-acquire na rin tayong staging area na nadun lang sa tabi mismo ng Vicper, yung staging area natin. At pangalawa po, yung Tambakan 2 sa Barangay San Miguel. Nandiyan ba si Kap Manny? Alam ni Kap Manny kung gaano katagal naging problema yung lupa sa Tambakan 2. Again, masaya po tayo sa time natin, naayos po natin ang mga ito dahil hindi lang basta kung anong superficial project, kundi tinitingnan natin ano ang kailangan gawin. Sa totoo, marami pa akong pwedeng banggitin pagdating sa mga trabaho ng puso, pati sa Land Management Office natin, pero huli na lang po, hindi man directly related sa puso, pero ganoon na rin, yung CFEI ordinance na nabanggit po ni Vice Mayor Dodot kanina. Ito po, gusto ko lang ilinaw, ito po ay hindi, kasi may mga iba, siyempre ibang landowners, medyo pumapalag po rito. Pero ang punto lang naman natin dito, habang inaayos natin, di naman sila napapaalis. Yung iba dyan, 2 dekada na dyan, o matagal na po talaga. Bigyan natin sila, habang nandun po sila, bigyan natin sila, wala naman pinag-uusapan sa ownership dito bigyan natin sila ng maayos na koneksyon sa Meralco para hindi delikado. Yun lang naman po yung punto natin dito. Ayaw natin ng delikadong koneksyon. Thank you. Konsi Buboy, City Council. Ikatlong kategorya po natin, dekalidad na edukasyon ng mamamayan tungo sa maunlad na bayan. Siyempre, nandyan po ang usual support po natin, investment in learners, teachers, facilities for basic education. Malaki rin po ang tutulong ni Kong Roman
pagdating sa mga bang school buildings po natin under DPWH, for more accessible quality education. Nandyan po yung connectivity allowance po natin sa kasalukuyan, 17 out of 44 schools. Basta kumpleto po yung payroll, bibigay na po natin, 17 of 4, 1.15 po natin. Baka nanonood po yung mga ibang mag-aaral sa mga paaralan na kulitin po natin ang ating principal sa lahat po para mabuo po yung master list. Pag nasabit po sa amin yung payroll, dire-diretso naman po, ilang araw lang yan, sa schedule natin, yung pagador natin. At hindi lang po para sa mga estudyante. Alam po ito ng mga sa 17 schools na kung saan na-release na po yung connectivity allowance, so 1.5 po natin. Ang kasama po rito ay hindi lang po mag-aaral, kundi pati ang mga teachers po natin. Bukod pa to sa Teachers Day incentive na nabigay na natin dun sa mga may ATM po, na yung 1,000 na pinasa nung last SOCA, incidentally. Napasa po nung last SOCA yung 1,000 pesos sa Teachers Day incentive. Alam nyo, minsan may mga big events po tayo, no? Pero alam nyo sa totoo, ito, natin lang. Minsan po, mas pinipili natin ngayon na hindi magkaroon ng malalaking event. Alam nyo po kung bakit? Ito siguro, baka personal preference ko lang o dahil talaga may pinaglalaban tayo, advokasya natin. Gusto po natin na, hindi ko alam kung paano sabihin ng maayos eh. Gusto natin lumiit ang mayor. Gusto natin na hindi tayo laging nakatingin sa mga taong nasa pwesto. Gusto natin pag meron tayong mga programa, meron tayong mga proyekto, may 1,000 galing sa LGU, tulong para, sige mag-event yung school. Pero hindi na kailangan maging tungkol sa mayor yung event natin. Pera naman natin to lahat eh. Atin po ito. Pag may accomplishment ako, accomplishment nyo rin yun. Sinimulan natin dun sa anti-EPAL natin, 2019. Sinimulan po natin yung internal policy sa tulong ng City Council na ipasa, na institutionalize po siya bilang isang ordinansa. Di po ba ngayon, pag pumunta kayo sa mga school, ang ganda-ganda. Hindi mga mukha ng politiko yung nakabalandra. Nabanggit ko lang. Ay, hindi ko makakalimutan. Ito yung pinaka-importante pagdating sa edukasyon. Marami tayong programa. Yung reading camp, di ko na naisama sa report ko. Sa totoo, ang ganda po ng resulta natin. Ma'am Cheryl, PJ, Sir Jay, nandyan din pala yung reading camp natin. Napakaganda ng resulta this year. Siyempre, kayo naman po talaga yun. Suporta lang po kami. Sama ng sinerhiya. Pero sa aking opinyon o sa aking palagay, ang pinaka-importanting tulong ng lokal na pamahalaan pagdating sa larangan ng edukasyon at para sa kinabukasan ng ating lungsod ay wala na pong iba kundi ang Pasig City Scholarship Program. Yung scholarship program, yan po yung pinaka-importante sa lahat. Sa kasalukuyan po, ay hindi lang po basta yung regular scholarship natin ang binatutupad natin, kundi meron na rin po tayo yung naisip po ni Vice Mayor Dodot nung bago po siya sa pwesto, ang ating Pag-asa Scholarship na may 1,568 scholars na sa PCC at Arellano Pasig. Yung scholarship po na ito, kakaiba. Dahil hindi lang po ito basta konting allowance, hindi lang po ito basta subsidy, kundi buong tuition binibigay po natin, binibigay ng ating lokal na pamahalaan sa mga deserving students na ito. Na maaaring hindi ganun kataas yung grado, maaaring hindi sila honor student, pero nangangailangan, gustong mag-aral, binibigyan ng pamahalaan ng pagkakataon. At pag sinama po natin itong bilang na more than 1,500 Pag-asa scholars po natin, ang total number of scholars natin noong 2019, more or less, migit kumulang 12,000. Ngayon po, ngayong 2024, papalo na po sa 28,000 scholars. Tayo dito sa lungsod ng Pasig. At hindi pa po tayo tapos. Next year, dadagdagan pa po natin ang bilang na yun. Ang dami pong mga statistika dito na pwede kong banggitin, pero sasabihin ko na lang po, congratulations din sa DepEd Pasig, sa ating division. Ang Pasig City Science High School at iba pa natin mga school, talagang isa sa
best performing sa buong bansa. Congratulations. Maraming salamat din sa inyo. Sa lahat ng local school board members, maraming salamat din po. Alam niyo naman po kung ano yung ginagawa po natin. Kasama pa rin po sa larangan ng edukasyon ang ating TechVoc, ang ating Technical Vocational Livelihood Programs. Ito po yung bilang ng mga nakapagtapos mula sa PCIST, sa ating livelihood, sa BCLP, at syempre meron din po yan na Starter Fund. At sa susunod siguro na taon, sa tulong ng ating sanggunian, ay isi-streamline po natin at i-merge po natin yung 3 programa na ito. Makikipag-link tayo sa mga employer para mapalakas pa po ang TechVoc programs dito sa lungsod ng Pasig. Yung sports program natin, masasabi ko rin po, hindi naman po sa pagmamayabang, pero isa sa best din po. We have 150 grassroots coaches, 24 sports disciplines. Ang haba po ng listahan na ito. Pero isa na po, noong 2023, overall best performing LGU sa Philippine National Games sa mga atletang Pasigueño, ang mga kabataang Pasigueño. Sa PLP, si Doc Reggie mahihain, kaya hindi ko na po siya babanggitin. Yung pag-create ng job placement office, yung mga inaayos po sa PLP, banggitin ko na rin po yung lalo na sa nursing natin kasi yan talaga challenge sa ER. Hindi lang naman expansion ng ER yung pinagtutuunan natin ng pansin, kundi yung supply ng nurses. Yun actually yung biggest challenge sa mga ospital natin. Nagkukulang talaga sa mga medical professionals, lalo na sa nursing. Sensya, binalikan ko lang po yung sa health. Sa ating PLP, pag nursing student po doon, hindi lang po tuition ang libre, kundi pati yung RLE na halos kasing mahal din ang tuition. At yan yung dahilan kung bakit nagda-drop out ang maraming nursing students. Sa PLP, libre po yan. Sa PLP, may connectivity allowance pa. Ganun din po sa Pag-asa Scholarship natin. Hindi lang po tuition pag nursing student, kundi yung RLE ay sagot din po natin. Mas malaki po yung allotment natin for nursing students kasi tinutugunan po natin ang shortage, hindi lang sa Pasig, kundi sa Pilipinas, alam naman po natin yan. Tungo na po ako sa ika-4 na kategory, maagap na serbisyo. Siyempre, nandyan po yung kinatutuwa na maraming Pasigueño na emergency go bag na para sa lahat ng pamilya Pasigueño po yan. At gaya ng iba pa nating serbisyo, gaya ng pamaskong handog na naging simbolo ng pagbabagong pinakikilala natin, hindi kailangan dumaan sa kahit sino, kundi pantay-pantay ang tingin natin sa bawat isa, ano man ang estado sa buhay, ano man ang kalagayan, ano man ang pinanggalingan, ano man ang politika, lahat po ay gusto natin mabigyan ng mga programa, ng mga serbisyo katulad po nito. Nandyan po yung patient transfer vehicles natin. Basically, ambulansya po yun. Yung ICS training, mahalaga din po yan, lalo na pagdating sa disaster response, yung pag-streamline natin ng mga proseso, pati sa evacuation site, sa tulong ng mga barangay natin na madalas pong tinatamaan. Yung mga partnerships natin sa iba't ibang mga grupo, yung tulong sa mga biktima ng sakuna, na masasabi po natin binibigay natin ang best na makakaya ng ating pamahalaan. Pati yung hindi lang sa fire victims na may financial assistance, pati po sa flood victims, nagbigay po tayo ng tulong pinansyal. Nagbigay po tayo ng tulong pinansyal para sa mga flood victims po natin. At ito po, alam ko po, inaabangan ng maraming Pasigueño. Siguro sa ibang lugar, baka nahihirapan pa po sila dahil kulang ng pondo. Pero tayo po sa lungsod ng Pasig ay nasimulan na po natin yung financial assistance or cash subsidy sa ating mga solo parents. Nandito po ba yung mga senior citizen po natin? Si Councilor Edith, nakita ko kanina pa talagang ganadong-ganado. Meron po tayong local senior pension na nasimulan po natin noong taong 2022. At gaya po ng kahit anong programa, first year, pilot testing po yan. Second year, pag-aayos ng mga issue na nakita natin. Pangatlong taon, ito na po ang panahon para sa expansion ng ating local senior pension.
Talagang araw-araw na ako kinukulit ni Councilor Pau Santiago para rito na gusto na po namin isama hindi lang yung wala pang pensyon, kundi isasama na po natin yung may mga maliliit na SSS pension. Halatang may SSS pension sila. Yung sa centenarians, nabanggit na naman po kanina, yung cash gift natin sa PWDs, hindi tayo tumitigil sa cash gift, kundi kasama sila, pati sa budgeting process natin, at nabibigay tayo ng tulong basta may mapakita po sila sa atin na magandang programa. Ganun din po sa ating mga seniors association. Di ko na po babanggitin yung mga ibang assistance po natin sa mga medical assistance, at iba pang mga tulong pinansyal, burial assistance, mga programa ng peso na kagaya po kaninang umaga lang, may launching po tayo ng GIP, ng SPES, meron din tayong kaagapay, si Pag-asa, tulong sa mga MSMEs, micro, small, and medium enterprises po natin, yung tapat, nilalapit po natin, yung tapat loan po natin sa ating mga konsyal, Councilor Simon, ilapit po natin sa sanggunian natin para taasan yung cap o taasan yung pwedeng may utang ng mga MSMEs na may magandang business plan. At sasamahan natin, hindi lang po ito pautang, kundi may kasama po ito na training, pagsasanay, capacity building para sa mga MSMEs po natin. Ikalima, tapat, masinop, at mapanlahok na pamamahala. Nasimulan po natin ang participatory barangay development planning. Maraming salamat sa Barangay Manggahan, Barangay Santo Tomas, Barangay San Miguel, Barangay Santolan, at Barangay Capitolio na pumayag po kayo na maging pilot site ng ating participatory barangay development planning. At sana po ay naging maganda po yung experience ng 5 barangay natin. Titingnan natin ano yung kailangan pagandahin. Gusto po natin na ang ating paggugobyerno ay hindi lang basta kung anong maisip ng mga chief executive natin o ng konseho sa barangay man o sa city level. Kundi gusto po natin kasama ang bawat isang Pasigueño, ang bawat isang kabarangay dahil naniniwala po tayo na kapag inklusibo ang pamamahala natin, kapag inclusive ang ating governance, ang progreso ay nagiging mas inklusibo at nagiging mas pangmatagalan. Kaya po natin ginagawa ito. Muli po, salamat sa 5 pilot barangay po natin. Mga SK natin, okay lang naman kayo, di ba? Si Press Casey na ang magkukwento nito sa inyo. 3 pages din to. Punta na ako sa next. Revenue generation efficiency. At ito rin naman po, may nalaktawan lang po ako, ito rin naman po yung dahilan kung bakit tayo nakakapagbigay ng tulong sa ating mga barangay. Pinapatayan niyo na ako ng ilaw. May fire extinguisher ba dyan? Baka parang last year na naman to, Ayun, may fire extinguisher sila, nakita ko. Financial aid to the barangays. 2025, pwede na po natin gawin 4 million and 6 million. Ang barangay aid po natin, ang financial aid po natin sa small and big barangays respectively. Ang inihiling lang naman natin ay mapunta sa maayos ang pondo natin. Gaya ng ginagawa ng karamihan po sa inyo, liquidate natin na maayos, sumunod lang tayo sa mga proseso natin at gamitin po natin, di para sa kung ano lang, kundi development projects po sana. At nakita ko naman po, marami sa mga barangay natin, they're able to put these funds into good news, into good use. Painom nga muna ng tubig na kung ano-ano na nasasabi ko dito. Kanina pa sila alok ng tubig sa akin . Alam niyo na mga kap, alam niyo na po yun. Basta from 3 and 5 million, magiging 4 and 6 million regular na po ito. Hanggat kaya po, syempre, ng ating pondo. Alam niyo, maganda po ngayon sa ating lungsod.
Noong 2019, hindi naman natin naging focus talaga yung income generation. Maalala po ng mga ospital natin, na may ibang opisina natin, sinasabi ko nga sa kanila ng mga panahon na yun, hindi yan ang focus natin. Services, huwag nyo intindihin. Kung hindi nyo maabot yung income targets nyo, okay lang, okay lang. Yun, noong 2019, yan lang lagi ko pong sinasabi sa kanila. Pero kahit ganun po ang directives natin, nakita po natin dahil sa streamlining, dahil sa pag-aayos, dahil sa institutionalization of good governance practice, kahit po bumaba pa nga, may panahon after pandemic, bumaba pa po yung national tax allotment po natin. Bumaba po yung NTA natin. Pero yung mga locally sourced revenues po natin, yung income natin na galing sa lokal, business tax, amilyar, tumaas pa rin po ng tumaas. Hindi po bumaba kahit panahon ng pandemic ang income ng ating lungsod. Maraming salamat, BPLD, Treasury, assessors, at syempre team effort naman po ito. In 2023, Pasig achieved a total operating income of 15.6 billion, marking a 20% growth, largely driven by improved local economic conditions and more efficient tax collection strategies and notice serving. Local taxes revenue surged by almost 30%, amounting to almost 11 billion. Notably, real property tax revenue skyrocketed by 178%. Other tax collections saw an increase by 12%, 26.1% to 2.2 billion, fueled by significant rises. Bakit ko po binabanggit ito? Kahit na may time, bumaba ng 10%. Yung NTA natin, pataas ng pataas po yung side. Bakit ko po binabanggit ito? Una, para pasalamatan po yung mga opisina natin na talagang nagtrabaho, nagpakilala ng pagbabago, improvements, para pataas ng pataas yung collection natin. Pero, kaya ko rin po binabanggit ito ngayon, sa harap po ninyong lahat, at for the benefit of those who are watching at home, dahil ang ibig sabihin nito, hindi natin kailangan magtaas ng tax rates sa lungsod ng Pasig. Business taxes, amilyar po natin, hindi natin kailangan taasan yung rates. Steady lang po tayo. Sa ibang lugar, kailangan nila kasi kailangan ng income, magtataas ng taxes. Tayo po, hindi. Habang nandito po ako, hindi tayo magtataas ng tax rate. Hindi po kailangan kasi tumataas naman po ang income natin. Kaya baka magulat din po kayo kung bakit ganito nakalaki ang budget na sinasubmit natin sa ating sanggunian panlungsod. Kung mula 17 billion para sa fiscal year 2024, para sa susunod na fiscal year 2025, umabot na po tayo ng 22 billion pesos sa ating annual budget. Komplikado po ito, maraming factors. Siyempre may beginning balance pa yan dahil sa mga reforma, pagbabago na pinakilala natin sa procurement, talagang napakalaki ng natitipid natin. Alam ko minsan parang yung mga numbers na binabanggit natin, medyo nakakalula, halos hindi tayo makapaniwala. Pero yung matatagal na sa gobyerno, alam nilang totoo yung sinasabi natin. Alam po nila na yung natitipid natin na dating napupunta sa SOP ay more than 1 billion pesos per year. Alam po yan ng mga matatagal na sa gobyerno. Alam nila kung gaano katotoo yan. Kaya palaki ng palaki yung pondo natin. Sa punto na kung 1 billion pesos per year, sa loob ng 3 terms, sa loob ng 9 years, more than 9 billion ang natipid po natin. Siguro more than 10 billion kung tutuusin. Kung tutuusin, yung ipapagawa po natin na bagong City Hall, walang maapektuhan na program, project, activity of the city. Walang budget category na bababa yung pondo kahit 1 piso, lahat pataas. Pero makapagpapagawa tayo ng state-of-the-art City Hall that will be good for 100 years. Para tayong nakapagpagawa ng City Hall na libre. Yun yung totoo doon. Kaya gawan nila ako ng kwento, subukan nila kung may maniwala sa kanila, tayo sa Pasig. Ito na po, nagbubunga na yung mga pinaghihirapan nating pagbabago. Ito na po yun, mga kababayan.
Napag-usapan na rin ng pagbabago. Isa sa pinakamalaking pagbabago na pinakilala natin ay sa larangan ng human resources sa mga empleyado ng ating pamahalaan. Ang ganda po ng sinabi kanina ng ating Vice Mayor Dodot na ang mission po natin dito ay kasama yung regularization, learning and development programs, capacity building, rewards and recognition po natin, recruitment selection and placement, the reforms that we have introduced. Hindi lahat ay, again, sabi ko kanina, hindi lahat exciting pakinggan, pero ito po yung pundasyon para sa kinabukasan ng ating lungsod. Kasi mas malakas ang HR, mas malakas ang birokrasya mo, sa susunod na mga panahon, paganda ng paganda ang serbisyo ng pamahalaan. Kahit sino pa maupo na mayor, kahit sino maging konsehal, importante yung backbone natin. Importante yung human resources natin. Kaya ito yung pinagtuunan natin ng pansin. Marami akong pwede banggitin, yung 4 pillars. Kaya tayo naka-Prime HRM Level 2 na tayo ang biggest government agency sa Pilipinas na nakarating sa Level 2 ng Prime HRM ng Civil Service Commission. Marami pong accomplishments dyan, pero isa lang po ang babanggitin ko. Pero bago ko sabihin, ba't ka natatawa kung si Pao? Nabitin ka ba? Sige, next Monday ko na lang sasabihin. Kaya po natin ginagawa ito, muli po, dahil naniniwala tayo na isa ito sa kasama sa pundasyon para sa isang mas magandang bukas, para sa ating lokal na pamahalaan, para sa ating bayan, para sa mga Pasigueño, para sa susunod na henerasyon ng mga Pasigueño. Kasama po sa misyon natin, bukod sa magtataas ng antas ng birokrasya, nabanggit na po ni Vice Mayor kanina, nilalayo natin ang ating human resources, ang ating mga kawani o empleyado, nilalayo po natin sila mula sa politika. Nilalayo natin sila mula sa politika. Trabaho lang dapat ang iniisip nila. Hindi yung every 3 years ay kakabahan sila. Nako, kailangan ito yung manalo. Kundi baka mawalan ako ng trabaho. Nako, titingnan na naman kung sino yung iboboto ko. Alam na natin dito to, pero yun yung sinasabi sa kanila dati. And for this reason, I am happy to announce that for the first time in the history of Pasig City, this year, 2024, we now have more regular employees than contractual employees, casual and job order combined. Marami pa po tayong ibang efforts, ease of doing business, na kinalala naman tayo ng Philippine Chamber of Commerce and Industry. Yung mga reformang iba na banggit ko na kanina, yung klima, hindi masyadong exciting pag-usapan, pero binabago natin kung paano ang paggugobyerno, ini-integrate natin lahat ng opisina natin, yung mga records natin sa assessors pa lang, 240,000+ manual records or paper records ay in-encode natin towards digitization. Itong mga bagay na ito, yung mga pakikinabangan ng mga susunod na leader ng ating lungsod. Marami pa pong iba. Huwag na po magtampo yung mga opisina na hindi ko mababanggit. Pero sa totoo, ito po talaga ang direksyon natin sa lungsod ng Pasig. Muli po, ang mga ginagawa po natin dito, hindi lang basta gumawa lang para makagawa ng proyekto. Hindi lang po para masabi lang na ganito yung project. Maganda man para sa politika o hindi, ang pinipili natin parate, our guide to our decision-making, is what will benefit the city of Pasig in the long run and for the next generation of Pasigueños. Tinaya natin ang buhay natin mismo para magsimula ng mga pagbabago at reforma dito sa lungsod ng Pasig. Mga kapwa ko Pasigueño, ito na po. Now is the most exciting time to be a Pasigueño. Nagbubunga na ang mga pagbabago na pinakilala natin. Maraming salamat sa buong lungsod. Maraming salamat sa lahat sa inyo. Mabuhay ang lungsod Pasig. Mabuhay ang kapwa nating Pasigueño. Maraming salamat po.